Shalom, shalom, ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating rabay. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland, na muli binibigyan pagkakataon ng ating Rabbi Yeshua na makapangaral ng kanyang salita. Alam ko po na tayo po ay naging busy sa mga nakarang mga araw, lalo ngayon at papalapit na naman ang pasukan dito sa Amerika. Pero ano man po yung ating magiging kabisihan sana, bigyan natin po ang aral. Tayo ay matuto at ibuhay po natin. Baguhin tayo ng salita ng Ama at tayo sana ay maging handa sa mga darating na araw, kung ano man po ito, ay ihanda tayo ng Ama sa kanyang salita. Ano po? Kaya kung tayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, talasasin po natin ang kwento ng Rabbi, dahil ang kwento po niya ay may kinalaman sa paghahanda. Sabi nga niya, siya na hindi naghanda. Ito po yung pamagat ng ating kwento. At sana po ay may matutunan po tayo sa English ay he who is not ready. Now, puntahan po natin yung unang salita ng Rabbi na ito ay sinabi doon sa aklat ng mga ngaral na sinalita ni Haring Solomon. Dahil alam natin na si Haring Solomon yung pinakamatalinong nabuhay sa ibabaw ng lupa. May sinasabi siya tungkol sa kahihinatnan ng tao at the end of the day. Sabi niya dito sa chapter 7 verse 2, talasasin natin ang kwento, At sana maalala natin yung aral ng Rabbi para sa atin. Ang pamagat po niya, ulitin ko, siya na hindi naghanda. He who is not ready. Now, sabi niya dito sa chapter 7 verse 2, maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Now, bakit sinabi ito ni Haring Solomon na mas mainam daw pumunta doon sa mga umiiyak sa bahay ng namatayan, sa bahay ng may bagabag sa buhay, sa bahay ng may mga suliranin. Mas mainam daw doon kaysa pumunta sa bahay ng pistahan. Now, the reason being, alam niyo po, ang tao ay madaling makalimot. Totoo po yan. Dahil ang feeling natin kapag tayo po ay walang inaalala sa buhay, ang feeling natin ganito dapat araw-araw. Makakalimutan natin na dumarating yung punto. Na tayo din ay tatanda, na tayo din ay magkakaroon ng mga sinasabi natin paghahanda. Dahil sabi ni Haring Solomon, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Now, sabi ni Solomon, the reason being, kailangan ng tao na pumunta at mas mainam na pumunta doon sa may namatayan o may tinatangisan o may mga bagabag at makikisimpatya. Bakit? Dahil at the end of the day, pag ipinikit ng taong kanyang mga mata, ito daw ang wakas nating lahat. At kung tayo daw ay may pagkatuto, mauunawaan daw natin na ganoon kaikli ang buhay. Ganoon kaikli ang buhay. Now, ganun ba talaga kaikli? Puntahan natin dito sa aklat ng mga Hebrew. Sa aklat ng mga Hebrew ay mababasa natin sa chapter 9 verse 27 na sinasabi niya kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Now, ipinakaunawa po ng Rabbi sa atin na ang panahon na inilalagi natin dito sa lupa ay hindi yung paghahanda natin para tayo ay magkamit ng anumang mga bagay dito sa lupa. Ang panahon na ilalagi natin dito sa lupa ay ang paghahanda natin hindi para tayo makapagpatayo ng ating mga mansyon. O naipadala natin ang ating mga anak sa mataas na mga kolehiyo o mataas na paaralan. Ang ipinaghahanda po natin dito ay yung ultimate end ng buhay ng tao, yung araw ng paghuhukom.
Kung hindi daw natin ito maunawaan, mga kapatid ko, ibang prioridad ang nasa puso ng tao. Hindi ang kaligtasang ipinangasaba ng mga nauna sa atin na sinimulan noong panahon ni Juan Bautista, na siya'y katulad sa isang sigaw sa ilang na nagsasalitang, tuwirin ninyo ang daan dahil dumarating na ang kaharian ng Ama. Ito ang ipinapaunawa ng rabay na dapat nating paghandaan sa buhay na ito. Dahil ang buhay natin ay minsan lang. At hindi na tayo muling dadaan pa sa mundong ito. Sabi nga sa ibang mga talata, dadaan tayo sa mundong ito once, minsan lang. Kaya kung ano magagawa natin ngayon, gawin natin. Pero ipinapaunawa ng rabay, ihanda mo ang sarili mo. Dahil at the end of the day, merong araw ng pag-uhukom. Ano po? Kaya talasasin natin ng kwento ng rabay, bakit ganito ang kanyang aral? Dahil ang panahon natin ay walang pinag-iba sa mga naunang panahon sa atin. Noong panahon ni Job, may sinabi si Job tungkol dito, Job chapter 14, para maunawaan natin ang kwento na sa mga lingkod ng Ama, alam nila ng buhay nila dito sa lupa ay itinakda. Ano po? Alam nila yun. Kaya sabi dito sa Job chapter 14 verse 5, sabi niya, yayaman ng kanyang mga kaarawan ay nangapasyahan, ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo, at iyong hinangganan ang kanyang mga hangganan upang wag siyang makaraan. Anong sabi ni Job? Ikaw ang nagbigay ng kanyang buhay, sabi niya, at ikaw ang nagbigay ng kanyang hangganan. Itinakda mo ang araw ng kanyang kapanganakan, sabi niya, at itinakda mo rin ang araw ng kanyang kamatayan. Alam ito na Job. And we pray, alam din natin. Dahil kung tatalasin po natin, ano po? Ang tanong ano bang ipinaghahanda natin sa ating sarili at the end of the day? Kaya nga ang tanong siya na hindi naghanda. Now, tayo kaya yun? Ano po? Sabi dito balikan natin ang mga ngaral, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, para maunawaan natin ang kwento kung ano ba talaga ang ating pinagpapagalan. Ano po? Dahil kung alam natin ang ating pinagpapagalan, then tayo po'y magkakaroon ng masarap na tulog sa gabi. Ano po? Chapter 12 verse 7, sabi niya dito sa aklat ng mga ngaral, at ang alabok ay mauuwi sa lupa, at ang buhay ay mababalik sa Ama na nagbigay sa kanya. At the end of the day, sabi niya, ikaw tao na gawa sa alabok, babalik ka rin sa alabok. At ang hininga na ibinigay ng Ama sa iyo, sabi niya, ay babalik sa Ama. And then, sabi niya, judgment will come. Kaya ang tanong, anong pinaghahandaan natin? Tayo ba ay nabubuhay lang dito sa mundong ito, only this far? Hanggang sa mundo lang ba ito ang ating mga pangarap? Hanggang dito lang ba ang ating mga pinaghahandaan sa mundong ito? At hindi natin inaalala na mayroon pang buhay after this. Abay mga kapatid ko, kung ganito ang ating paghahanda, abay, ano po, mali ang napasok nating pananampalataya. Dahil ang buhay po natin bilang nananampalataya, hindi po matatapos sa mundong ito kung alam na natin yung kwento. Kaya ang pinaghahandaan natin hindi ang buhay na ito dito sa lupa na ating kinatatayuan ngayon, kundi yung buhay na ibibigay sa atin pagkatapos ng buhay na ito. Yun ang pinaghahandaan natin. At sa anong buhay natin ibubuhay ang buhay natin ngayon, kung paano natin lalakaran ng buhay na ito, kung paano natin gugugulin ang buhay na ito, ang siyang magiging kwento natin sa araw ng paghuhukom, kung mamanahin ba natin ang buhay na walang hanggan na ikinakasaba,
ipinapangaral ng mga apostol nung una at ipinapangaral din natin na mamanahin ng mga mananampalataya at the end of the day. Kaya ang tanong, siya na hindi naghanda. Sino ba itong siya na hindi naghanda? Sana may maunawaan na yung kwento. Ano po? Napuntahan natin ang kwento dito sa aklat ng Genesis. Ang kwento, sino? Kaninong kwento ang kwento sa Genesis? Ang kwento ni Noah. Ano po? Puntahan natin ang kwento ni Noah. Now, ako ay kukuha sa ibang aklat dahil ito ay wala sa King James Version. Now, sa aklat ng Yashir, ano po, baka maikiwala sa inyo pero pwede niyong i-google. Sa aklat ng Yashir, chapter 5, ito yung panahon na ipinanak na si Noah. Ano po? At ayon sa kwento, sa Genesis chapter 6, puntahan natin ang Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, ang sabi niya rito, verse 5, at nakita ni Amang Yahweh na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi si Amang Yahweh na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Now, ito yung karakteristik ng tao ng panahon ni Noah. Ano po? Puno ng kasamaan ang sanlibutan nung panahon ni Noah. At nang makita ito ng Ama, siya po ay nalungkot at nalumbay at nagsisi kung bakit ginawa niya ang tao sa lupa. And then sabi niya sa verse 7, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa lupa sa ibabaw ng lupa. Gayon din ang mga hayop, gayon din ang mga umuusad at ang mga ibon na himpapawid sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Yun ang katangian ng tao. At dito pumasok sa kwento si Noah. Ayon sa kwento ng Yashir, ano po? Ang natitira na lamang na patriarka noong panahon ni Noah is si Methuselah. Ano po? Noong si Noah ay 480 years old, ayon sa ayon sa Yashir chapter 5, ano po? Nagpakita si Amang Yahweh sa kanyang pangitain. At sinabi ni Amang Yahweh na lilipulin niya ang tao sa lupa. Ano po? At binibigyan niya ng tungkulin si Noah at si Methuselah na mangangaral sila for 120 years. Dahil pagkatapos ng 120 years at hindi magbabago ang tao, sabi ng Ama, lilipulin niya ang buong sanlibutan. Now, sabi po niya dito sa Yashir chapter 5 verse 7. Ano po? Babasahin ko lang po, ano po? Para po magkaroon ng idea kung anong sinabi ni Amang Yahweh at talasasan ni Noah. Sabi niya dito sa Yashir chapter 5, ikaw ay magsalita, Noah, at ipangaral mo sa anak ng mga tao na sabihin mo, ito ang sinasabi ni Amang Yahweh sa inyo. Kayo ay tumalikod sa inyong mga makasalanang gawa. Talikuran ninyo ang inyong mga gawang masasama. At kayo ay magpanumbalik kay Amang Yahweh at iproklama ninyo ang inyong mga kasalanan. Dahil darating, sabi niya, na kayo ay bibigyan ko ng panahon, sabi niya, 120 taon, na kung kayo ay tatalikod sa inyong mga kasamaan, ako din ay magsisisi sa ating gagawing paglipol sa inyo. Ano po? And then, verse 9, at si Noah at si Methuselah ay nangaral sa mga salita ng Ama sa mga anak ng tao araw-araw. Araw-araw. Ano po? Hindi sila naglikat na nangaral na sinasabing kayo ay magbago at magsisi sa inyong mga kasalanan dahil darating ang galit ng Ama. Pero sabi na dito sa verse 10,
Pero ang mga anak ng tao ay hindi nakinig sa kanila, ipinakinig ang kanilang mga pakinig sa mga salita ni Noah at ni Matusila, at sila ay naging, ang sabi niya, matigasin ang ulo. They were a stiff-necked people. Anong sabi niya? Nangaral si Noah at si Matusila ng ilan? 120 years. 480 nang ipinarating niya Mangyawi kay Noah, ang salita niya, nalilipulin niya ang sanlibutan. Ayon sa kwento ng Genesis, si Noah ay 600 years old nang dumating ang baha. So, from 480 to 600, ilan po yung taon? 120 years. Now, sa mga pinangaralan ni Noah at ni Matusila, dahil si Matusila ay namatay po bago ang baha, may nakinig ba sa kanilang mga aral na nangaral sila ayon sa kwento sa Yashir ng araw-araw na pangangaral? Ikinakasaba na gugunawin ni Amang Yahweh ang baha, o gugunawin ni Amang Yahweh ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Nang dumating yung baha, after 120 years, may naligtas ba? At may nakinig ba sa aral ng Ama mula sa pangangaral ni Noah at ni Matusila? Now, 120 years sa ating panahon, gaano katagal ang pangangaral na ating gagawin para ang mga nakikinig sa atin ay matututo sa salita ng Ama at babaguhin ang kanilang mga buhay? Now, anong inihiling ng Ama nung panahon ni Noah? Sabi niya, baguhin ninyo ang inyong mamumuhay. Iwaksin ninyo ang inyong mga masasamang gawa at kayo'y magbalik loob sa akin at tatalikuran ko ang aking gagawing paglipol sa inyo. Yun ang inihiling ng Amang Yahweh. Pinaghahanda niya ang mga tao, nahihanda nilang kanilang mga sarili, matuto sa salita ng Ama at sumunod sa kanyang mga kautusan. Bakit? Upang sila'y huwag malipol. Now, hindi ba ganito rin sa ating panahon? Na ganito rin ang ginagawa ng ating Ama sa atin kung bakit nagpadala siya ng kanyang mga pastol, ng mga mangangaral, ng mga ebanghilista. Bakit? Para tayo ay aralan din na magbalik loob sa Ama, talikuran natin ang ating mga masasamang gawa. Bakit? Upang tayo ay huwag malipol sa ating mga kasalanan. Now, ang paglipol na binibigay sa atin, yung kamatayan natin dito sa lupa at yung hindi natin pagtanggap ng buhay na walang hanggan, yun ang paglipol na kapalit ng baha ng panahon ni Noah. Anong sabi ng kwento ng Yashir? Araw-araw ay gumigising si Noah at si Matusila para mangaral. May nakinig po ba? Ayon po sa kwento, wala. Nung panahon ni Jeremiah, puntahan naman natin ang panahon ni Jeremiah. Di ba ganito ng kwento? Nang idiniklara din ni Amang Yahweh dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel at ng Yehuda, sinabi din niya, nalilipulin niya ang bayang Yehuda at ipapatapon sa bayang Babylonia. At ang hiling ni Amang Yahweh, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, sabi ni Jeremiah. Talikuran ninyo ang inyong mga masasamang gawa upang huwag ituloy ni Amang Yahweh ang kanyang plano o ang kanyang pasya na kayo ipatapon sa Babylonia. Ito ang sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah sa mga bayan ng Yehuda nung panahon na siya nangangaral. Jeremiah chapter 7 verse 25 and 26. Sabi po niya rito, mula ng araw ng inyong mga magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, sabi ni Amang Yahweh, ating sinugo sa inyo ang lahat ng lingkod ng mga propeta.
na araw-araw ay bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila. Now, nakita po ba ninyo ang pagkakahalintulad ng panahon ni Noah? Bumabangon ding maaga si Noah at si Matusila para aralan ng tao at sabihin ang nalalapit na paglipon ng Ama sa kanila kung hindi sila tatalikod sa kanilang mga gawa. Ganito rin dito sa panahon ni Jeremiah. Sabi ni Mangyaw, ako'y bumabangong maaga upang suguin ang aking mga lingkod at mga lingkod na propeta para ano? Para ipangaral sa inyo na baguhin ninyo ang inyong mga gawa. Talikuran ninyo ang inyong mga masasamang gawa at magbalik loob kayo sa akin, sabi ni Mangyaw, at kayo hindi ko lilipulin. Hindi ba ito'y pareho lang ng panahon natin? Na ipinapangaral ng ating mga pastor, ng ating mga digon at lahat ng mga pinili ng Ama ng lingkod, na talikuran din natin ang ating mga gawa upang tayo ay huwag mapunta sa dagat-dagat ang apoy sa araw ng paghuhukom. Kaya ang tanong, siya na hindi naghanda, saan kaya siya pupunta? Sa mga hindi naghanda ng panahon ni Noah, saan sila napunta? Sila'y nilunod sa baha. Sa mga tao ng panahon ni Jeremiah, sa mga hindi naghanda, hindi nakinig sa aral at salita ng Ama, saan sila napunta? Pinapatay sila ng Ama sa mga tabak ng mga Babylonia. Yung mga nakinig saan napunta? Napunta sila sa Babylonia. At sila yung mga napili na magpatuloy ng lahi ng mga Judea dahil sila yung mga naghanda at nakinig sa salita ng Ama. Siya na hindi naghanda, saan kaya tayo? Ano po? Saan kaya tayo? Gayon may, verse 26, hindi sila nakinig sa akin o nagkilig man ng kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang mga liig. Sila ay nagsigawa ng lalong masama kaysa sa kanilang mga magulang. Iyong salitain ang lahat ng salitang ito sa kanila, ngunit hindi sila makikinig sa iyo. Iyo namang tatawagan sila, ngunit hindi sila magsisisagot sa iyo. At iyong sasabihin sa kanila, ito ang bansang hindi nakinig sa tinig ni Amang Yahweh nilang Ama, o tumanggap man ng aral, o katotohanan ay nawala at nahiwalay sa kanilang bibig. Tatawagin daw sila, ano? Sila ay bayan ni Amang Yahweh. Pero sila yung bayan na hindi nakinig. Pinili sila sa lahat ng mga bansa. Pero sila yung bayan na hindi nakinig. Now, ikumpara natin sa ating panahon. Hindi ba pinili din tayo sa lahat ng mga tao sa ating mga lugar? Sa ating mga lugar, magbibilang natin yung sino lang sa atin ang pinili ng mananampalataya. Now, pag tumawag kaya si Amang Yahweh, tayo pinaghahanda, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Baguhin ninyo ang inyong mga daan. Magbalik loob kayo sa Ama. Now, makikinig kaya tayo? O ipagpapatuloy natin ang ating mga gawa? Tanong, siya na hindi naghanda, saan kaya siya napunta? Sa panahon ni Noah, nilamon ng baha. Sa panahon ni Jeremiah, pinatay ng mga Kaldeo. Sa ating panahon, dagat-dagat ang apoy kaya? Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Sumunod na kwento. Kwento ni Lot. Alam niyo ang kwento ni Lot? Siguro, alam niyo ang kwento ni Lot. Alam niyo ang kwento ni Lot. Kwento ng Sodoma at Gomora. Pero bago yun, tingnan natin ang kwento ni Lot. Sino ba si Lot? Now, ayon sa kwento ng Genesis, chapter 13, si Lot ay pamangkin ni Abraham. At nang mamatay ang tatay ni Lot, siya'y inampun ni Abraham at tinuring niyang anak. At nang umalis si Abraham sa kanyang lugar sa Uz, siya po ay kinuha ni Abraham patungo sa lupang pangako na ipinangako ni Amang Yahweh sa lahi ni Abraham. Now, ayon sa kwento dito sa Genesis chapter 13, ito yung kwento para maunawaan niyo kung sino si Lot.
So, lumaki si Lot kay Abraham, at dahil siya ay kanyang itinuring na anak, kung anong pag-aari ni Abraham, may bahagi si Lot. At dumating ang punto na yumaman si Abraham. At dahil yumaman si Abraham, yumaman din si Lot. Bakit? Kasi nga, itinuring niyang anak. At dumating ang punto na sa dami ng kanilang mga kahayupan, mga alaga nilang hayop, kailangan nilang maghiwalay. Now, tingnan natin kung paano mag-isip si Lot nung kanyang panahon. At ito yung ating titig ng pansin sa kanyang paghahanda sa buhay na ito, kung ano yung kanyang binigyan ng prioridad. Genesis chapter 13, verse 8. Sabi niya dito, at sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyo na huwag magkaroon ng pagtatalo sa pagitan natin. Ikaw at ako, at ang mga pastol mo, at ang mga pastol ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Ayan. Now, hindi niya anak, kundi itinuring pala niyang kapatid. Bakit? Dahil siya kanyang pamangkin. 9. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, pinamamanhik ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ako naman ay pasa sa kanan. Kung ikaw ay sa kanan, ako naman ay sa kaliwa. Verse 10. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan o Yarden, na pawang patubigan, na magaling sa magkabi-kabila kung pa sa Zoar. Bago giniba ni Amang Yahweh ang Sodoma at Gomora ay gaya ng halamanan ni Yahweh, gaya ng lupain ng Ehipto. At dahil dito, anong ginawa ni Lot? Kaya pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila ay naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Now, nang dumami ang mga alagang hayop ng dalawa, dito na namili si Abraham at si Lot kung saan sila titira. Now, parang paghahanda nila sa kanilang sarili, para sa kanilang magiging pamilya. Bakit? Dahil pareho pa silang walang anak dito. Pero makikita natin kung anong paghahanda ang ginawa ni Lot. Alin ang pinili ni Lot na kanyang magiging tahanan? Yung kapatagan na malapit sa syudad. At ang hindi niya napili ay yung kabundukan at ibang parang na siyang naging tirahan naman ni Abraham. Pero titignan natin yung paghahanda na ginawa ni Lot. Naisip niya na mas magiging maganda ang kinabukasan niya kung siya'y titira sa kapatagan at malapit sa syudad. Ito yung kanyang ginawang paghahanda. Now, alam natin ang kwento na dumating ang punto na sumama ang syudad ng Sodoma at Gomora. Saan nakatira si Lot nung panahon na yaon? Nung siya'y nagkaroon na ng pamilya, saan na siya tumira? Dahil in the beginning, siya po ay malapit lamang sa syudad. Pero nang dumating yung punto na siya nagkaasawa at nagkaanak, saan siya natagpuan ng mga anghel? Nang dumating yung punto na nagpasugo si Amang Yahweh para sunugin ang Sodoma at Gomora, nasa loob na po siya ng syudad. Nasa loob na po siya ng syudad. Bakit? Puntahan natin ang kwento. Genesis chapter 19. Dito sa kwento sa Genesis chapter 19, nadinig ng Ama ang hinaing ng mga tao sa mga taga-Sodoma na sila ay puro masasama. Sila ay puro masasama.
At saan natagpuan ng mga anghel si Lot? Sa loob ng syudad. Ano po? Sa loob ng syudad. Bakit? Makikita natin na ang paghahandang ginawa ni Lot para sa kanyang pamilya mamuhay sa syudad. Ano po? Now, ang punto rito anong paghahanda ang ating ginagawa para sa ating mga magiging anak o sa ating mga anak? Yung imumulat ba natin ang ating mga anak sa kasalanan ng sanlibutan at the end of the day? Ano po? Anong pagtuturo ang gagawin natin sa kanila? Kung tayo mismo na mga magulang ay dumating ang punto na tayo din ay nakikisimpatya at nakikipamuhay sa mga lugar na ating nakikita. Huwag naman sana, ano po? Huwag naman sana. Now, sa Genesis chapter 19, makikita natin na ang daing ng mga tao sa Sodoma ay umabot kay Amang Yahweh at dumating yung punto na lilipulin ni Amang Yahweh ang dalawang syudad. Ayon sa kwento. Kaya sabi niya dito sa kwento sa Genesis 19, sabi niya sa verse 12, at sinabi ng mga lalaki kay Lot, dumating na yung punto, nagpinuntahan si Lot, at si Lot ay nasa loob ng kanyang syudad ng Sodoma at Gomora. Nang dumating doon, may asawa na si Lot, may mga anak na. Ano po? May mga anak na. Sabi niya dito sa verse 12, at sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong mga kamag-anakan? Now, alam natin, wala nang kamag-anak si Lot maliban kay Abraham. So therefore, sabi niya, wala. Ang iyong mga manugang at iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-alis mo sa dakong ito. Lahat ng mga mahal mo sa buhay, Lot, puntahan mo. Bakit? Kailangan mo silang alisin sa lugar na ito. Bakit? Gugunawin ang lugar na ito. So, anong ginawa ni Lot? Bilang mabuting kamag-anak o bilang mabuting kakilala, pinuntahan ni Lot ang kanyang mga mahal sa buhay na malapit sa kanya. Ang kwento rito, ang napuntahan lang niya yung kanyang magiging manugang. Bakit? Dahil may dalawa siyang anak na babae. Remember sa kwento? Yes. So, yung kanyang mga magiging manugang, ay pinuntahan niya. Verse 14. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga magiging manugang na mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ni Amang Yahweh ang bayan. No, nanampalataya ba? Naniwala ba yung mga mamanugangin sa kanilang magiging, ang tawag doon, in-law, biyanan? Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Now, ayon sa kwento, yung pinili ni Lot na magiging bahay niya, yung pinili ni Lot na pinagtayuan niya ng kanyang, siguro dahil mayaman si Lot, magandang bahay yung pinili niya. Tinatayo niya. Nagpatayo siya ng magandang bahay. Bakit mayaman si Lot? Ayon sa kwento. Kung mayaman si Lot, marami siyang mga natulungan. At nagkaroon pa sana siya na magiging manugangin. Pero ayon sa kwento, ano ang nailabas ni Lot nung sila'y lumabas sa bayan ng Sodoma at Gomora bago ito gunawin ni Amang Yahweh? May nailabas po ba silang mga ari-arian? Wala. Bakit? Dahil pinagmamadal sila ng mga anghel dahil gugunawin na yung syudad. Ang nailabas lang po ni Lot ay ang kanyang asawa at dalawang anak na babae at maaaring yung mga damit lang nila sa kanilang mga likod na nakasuot sa kanila ang kanilang nailabas. Naiwan nila lahat ng pinagpaguran ni Lot
magmula nang naghiwalay sila ng Abraham, for how many years? Walang natirang na ilabas niya. Yung paghahanda niya, may nangyari ba? Wala. Pinaghandaan niya for how many years? Pero walang natira. Yung mga mamanugangin niya, hindi rin niya nailabas. Bakit hindi sila nanampalataya? Sa tagal na ibinuhay ni Lot sa Sodoma at Gomora, ayon sa kwento sa Yashir, nangaral si Lot sa salita ng Ama. Nangaral si Lot. Pero may nanampalataya ba kay Lot? Wala. Ultimo yung mamanugangin niya, hindi nanampalataya kay Lot. Ano po? At yung paghahanda ni Lot na kanyang bahay at kanyang mga ari-arian, wala rin siyang nailabas. Now, sa ating panahon, anong paghahanda ang ginagawa natin para sa ating mga anak? Sa mga mamanugangin ng ating mga anak. Mananampalataya kaya silang katulad natin at the end of the day? Talasin po natin, ano po, ultimo mga manugang gilot ay hindi nanampalataya. Darating ba ito sa ating panahon? Yes, dahil nasulat ng magiging kaaway natin at the end of the day ang ating mga kasambahay. Lalong-lalo na siguro yung mga manugang natin na hindi mananampalataya. Yung mga anak natin na mag-aasawa na hindi nananampalataya, sagutin ba natin sila one way or the other? Yes. Pero at the end of the day, nasa mga anak din natin na mamimili kung sinong pipiliin nila na makakasama sa buhay. Iniiwas natin sila. Bakit hindi? Pero at the end of the day, ano po? Hindi natin sila mapipilit sa ating gustong ipagawa sa kanila. Ang magagawa lang natin, aralan sila. Ihanda natin sila kung may ihanda natin. Pero kung hindi natin may ihanda, tayo ang may kasalanan at the end of the day. Sabihin natin sa kanila yung mga bagay na dapat nilang maunawaan sa buhay na ito. At bilang mga magulang, hindi lang sana yung paghahanda natin para sa kanila ang isipin natin, kundi isipin natin ang paghahanda natin ay hindi lang sa buhay na ito, kundi mas mahalaga ang ipaghanda natin ang aral ng Ama. Ano po? Sumunod na kwento. Now, kilala nyo si Hezekiah? Kilala nyo si Hezekiah. Si Hezekiah ay yung mabait na hari na malapit ng mamatay, pero hindi siya pinatay agad. Bakit? Dahil siya humingi ng extension ng kanyang buhay. Tama kayo. Si Hezekiah po yun. Now, ang bibigyan natin ng kwento ay paano inihanda ni Hezekiah ang natitirang bahagi ng buhay niya nung binigyan siya ng extension. Yun ang bibigyan natin ng panahon sa ating aral. Now, dito sa pangalawang hari, chapter 19, ito yung kwento ni Hezekiah. Now, noong panahon na Hezekiah ay hari, at yung panahon na yaon ay dinidigma siya ng Assyrian Empire na si Sennacherib. Ano po? Now, ayon sa kwento, si Sennacherib ay isang hari mula sa Assyrian Empire at marami na siyang mga sinakop na bayan. Ayon sa kwento, Assyrian Empire ang nagdala sa 10 lahi na ikinalat sila nung panahon nila. Ano po? Assyrian Empire. Now, dahil wala lang 10 lahi, anong nangyari? Gustong sakupin din naman ng Assyrian Empire ang lahi ni Yehuda. Sabi dito sa pangalawang hari, chapter 19. Now, dito natin makikita kung anong klaseng hari si Hezekiah. Verse 14. At tinanggap ni Hezekiah ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa at pumanhik si Hezekiah sa bahay ni Mang Yahweh at iniladlad sa harap ni Mang Yahweh. So, nung panahon ni Hezekiah at naging malakas na kaharian si Sennacherib ng Assyrian Empire,
nagpadala siya ng sulat kay Hezekiah, na isuko ni Hezekiah ang kaharian ng Huda upang huwag silang mamatay. Yun ang sinabi ni Sennacherib. Kaya nang marinig ito o mabasa ni Hezekiah, anong ginawa ni Hezekiah? Siya ay pumunta sa bahay ni Amang Yahweh. Meron pa po yung templo rito dahil gawa na ito ni Solomon na paggawa na niya. So pumunta siya sa templo na pinagawa ni Solomon at siya po'y nanalangin. At itong sinabi ni Hezekiah. At si Hezekiah ay dumalangin sa harap ni Amang Yahweh at nagsabi, O Amang Yahweh, na ama ng bayang Israel, na nauupo sa mga anghel, ikaw ang Ama at Elohim, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa, ikaw ang Elohim ng langit at lupa. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Amang Yahweh, at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata, O Amang Yahweh, tumingin ka. At dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib na kanyang ipinasugo upang ipanungayaw sa buhay na Elohim. Now, ano po yung unang ginawa ni Hezekiah? Nang nalalagay sa panganib ang kanyang buhay at ang buong kaharian ng Yehuda. Hindi po siya nagpatawag ng pulong para ihanda ang kanyang militar. Hindi po ganun ang ginawa ni Hezekiah. Pumunta po siya doon sa pwedeng tumulong na waski walang mababanat na pana. Kaya Amang Yahweh na siyang Elohim at Ama ng bayan Israel. At dahil sa ginawa ni Hezekiah, anong ginawa ni Amang Yahweh? Dininig po ni Amang Yahweh ang kahilingan ni Hezekiah. Ito yung kwento na nag-utos si Amang Yahweh ng isang anghel at nilikol po niya ang 185,000 na mga kawal ng Assyrian Empire. At si Sennacherib ay umuwi sa kanyang bayan at pinatay siya ng kanyang mga anak. Yun po ang tagumpay ni Hezekiah sa pamamagitan ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil may pananampalataya si Hezekiah. Ganito pong hari si Hezekiah. Matuwid at tapat na lingkod ni Amang Yahweh. Ano po? Now, dumating ang punto na si Hezekiah ay nagkasakit. Puntahan natin dito sa Isaiah chapter 38. Idudugtong natin ang kwento dito sa Isaiah chapter 38. Sabi dito sa Isaiah 38, kwento pa ito na Hezekiah. Ano po? Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Hezekiah. At si Isaiah o Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparaon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, ayusin mo ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi na mabubuhay. Anong sabi niya? Ayusin mo ang iyong sangbahayan. Ihanda mo na ang iyong sangbahayan at mamamatay ka na. Now, ilan kaya sa atin ang magiging katulad ni Hezekiah na sasabihin sa atin ng Amang Yahweh kung kailan tayo mamamatay para ihanda natin ang ating mga sarili at ang ating sangbahayan. Now, we pray na maging katulad tayo ni Hezekiah. Pero ang punto rito, hindi pa nakontento si Hezekiah sa buhay niya. Meaning, meron pa siyang gustong gawin, maaari o ayaw pa niya mamatay. Alam niyo, sometimes, be careful what we ask for. Sa ating mga hiningi. Now, sino ba sa atin ang gusto nang mamatay? Pag tayo ay nasa bingit ng kamatayan, sino ba sa atin ang gusto nang mamatay? Wala. Hihingin natin kami, Amang Yahweh, sabi natin. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Amang Yahweh, sabi natin, maawa ka sa aming kapatid na ganito. Habaan mo pa yung kanyang buhay. What if doon na lang yung gusto ng Amang Yahweh? Dahil natapos na niya ang kanyang buhay. Pero sa kahihilingan natin, anong tawag dito? Nagpaubaya naman si Amang Yahweh na dagdagan ng kanyang buhay. Now, ganito bang ginawa ni Amang Yahweh Hezekiah? Yes. Pero tingnan po natin, sometimes we ask, humihingi tayo ng hindi natin alam ang ating hinihingi. Meron magkagandahan yung ating paghingi? Maaaring meron, pero at the end of the day, hindi natin alam kung ano yung kwento.
Bakit? Tingnan natin ang buhay ni Hezekiah. Nang marinig ni Hezekiah ang pasabi na mangyari sa pamamagitan ni Isaias o Yesayahu o Isaiah, verse 2, nang magkagayo ay pinihit ni Hezekiah ang kanyang mukha sa pader at nanalangin kay Amang Yahweh. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Amang Yahweh, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng di kawasan. Now, two things ang magawa natin dito sa aral ni Hezekiah. One, kapag tayo po ay may hinihiling kay Amang Yahweh at mapapatunayan natin sa Kanya na tayo ay naging mabuting lingkod, pwede natin sabihin yung ginawa ni Hezekiah. Baka doon sa sasabihin natin, maawa si Amang Yahweh at ibigay yung ating mga hinihingi. No po. Pero kung wala tayong ginagawang kabutihan, anong pwede nating sabihin? Na pwede nating hinging pabor. No po. Si Hezekiah ay humihingi ng pabor. Bakit? Dahil sinabi niya, Amang Yahweh, marami akong ginawang kabutihan para sa iyong napakadakilang pangalan. At gusto pang mabuhay ni Hezekiah. Bakit? Umiyak si Hezekiah. Ayaw pa niya mamatay. Ayaw pa niya mamatay. Now, dahil sa kahilingan ni Hezekiah, nakita ni Amang Yahweh, at anong sinabi ni Amang Yahweh? Isaiah, bumalik ka. Isayahu, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, narinig ko ang kanyang hikbi, sabi niya. Sabihin mo, mabubuhay pa siya for 15 years. 15 years. Now, ang bibigyan natin diin ay yung 15 years na buhay ni Hezekiah. Kung paano niya inihanda ang kanyang sambahayan na yung alam niya na mabubuhay lamang siya for 15 years. Ano po? Now, sa buhay natin ito, alam natin na may hangganan ng buhay natin. Now, ang tanong, sa natitira nating buhay, anong ginagawa nating paghahanda? Now, ang paghahanda na ginawa ni Hezekiah sa natitira niyang 15 years ay mababasa dito sa pangalawang Kronikas. Now, kung mapapansin ninyo, 3 aklat na ang binabasa ko, pero buhay pa rin ni Hezekiah ito. 2 King, Isaiah, and 2 Chronicles. Bakit? Pag hindi po tayo matutong magbabasa ng Biblia, hindi natin alam na ito ay magkakasama. Ito ay sinulat sa mga panahon na iisa yung kwento. Panahon ng mga hari. Ano po? Pangalawang Chronicles, chapter 32. Dito sa pangalawang Chronicles, chapter 32, verse 25. Matapos gumaling si Hezekiah at binigyan siya ni Amang Yahweh ng 15 years, ganito yung naging buhay ni Hezekiah. Verse 25. Ngunit si Hezekiah ay hindi nagbayad ulit ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay nagmataas, kaya't nagkaroon ng kapuutan sa kanya at sa Yehuda at sa Jerusalem. Now, nang makuha ni Hezekiah ang kanyang buhay at alam niya na meron pa siyang 15 years, nakalimutan niya kung sino nagbigay ng kanyang buhay ulit. Bakit? Nagmataas si Hezekiah. Nakalimutan niya yung nagbigay sa kanya. Baka nakalimutan din niya na 15 years lang yung buhay pa niya. Now, sometimes sa ating mga buhay, may mga panahon na baka ganun din tayo. Nasa kasagsagan ng ating tagumpay o sabi natin sa kagandahan ng ating tinatamasa, sa kaayusan ng ating tinatamasa sa ngayon, masasabi natin sa ating sarili na ito'y gawa ng ating mga kamay, gawa ng ating mga katalinuhan, gawa ng ating mga pagod. Yung naipundar natin na ating mga ari-arian, yung napag-aral natin ng ating mga anak, yung makita natin ng ating mga anak at apo ay maayos, baka sabihin din natin sa ating sarili, ito'y nagawa ng ating mga kamay. Nakalimutan natin na ito'y pagpapala ng mangyari. Now, anong paghahanda ang ginagawa natin sa natitira nating buhay? Ano po? Anong paghahanda ang ginagawa natin? Sa paghahanda ba ni Hezekiah, nakalimutan ba niya na 15 years lamang ang kanyang buhay?
verse 26. Pero ito yung kagandahan. Gayunmay, sabi niya, nagpakababa si Hezekiah. Dahil sa kapalaluan ng kanyang puso, siya at gayon din ng mga taga-Jerusalem, na ano pat ang puot ni Amang Yahweh hindi dumating sa kanila sa mga kaarawan ni Hezekiah. So, siya ay nagmataas, pero dumating yung punto na siya ay nagbalik loob, which is good. Now, sa kanyang pagbabalik loob, ito ang pumasok sa kanya. At kasama na yung panahon na siya ay nagmamataas. Verse 27, at si Hezekiah ay nagkaroon ng malapis na mga kayamanan at karangal. Now, hindi ganito ang kayamanan ni Hezekiah. Nung bago siya nagkasakit, ang kayamanan ni Hezekiah ay para sa kaban ng ama. Nabubuhay lang siya ng simple. Bakit? Mas iniisip niya kung ano ikararangal ni Amang Yahweh. Pero sa huling bahagi ng kanyang 15 years, anong naisip ni Hezekiah? Naging materialistic siya. Si Hezekiah ay nagkaroon ng malabis na mga kayamanan at karangalan at siya nagtaan para sa kanya ng mga iningatang yaman na ukol sa pilat at ginto at mahalagang bato at sa mga espesya at sa mga kalasag at sa lahat ng sari-saring mabubuting sisidlan. Mga kamalig din naman ukol sa saga ng trigo, alak at langis at mga silungan sa lahat ng sari-saring hayop at mga silungan sa lahat ng mga kawan. Naging materialistic si Hezekiah. Now, at namatay si Hezekiah after 15 years. Pero, alam niyo po ba kung sinong pumalit kay Hezekiah? Nang mamatay si Hezekiah after 15 years, pinalitan po siya ng kanyang anak. Na sino? Ang anak niyang si Manasa. Now, dito sa 2 Chronicles chapter 33, verse 1 and 2, babasahin ko lang kung paano naghari si Manase. Si Manase ay may 12 taon nang siya magpasimulang maghari at siya nagharing 55 taon sa Jerusalem. Nung mamatay si Hezekiah, ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Manase. 12 years old. Ibig sabihin, si Manase ay naging anak ni Hezekiah doon sa idinugtong na 15 years na kanyang buhay. Sa idinugtong na 15 years, after 3 years ng kanyang buhay, nagkaanak siya, sabi ko sana, at ipinanganak si Manase. Pero makikita natin dito na yung panahon ng 15 years, mas marami ang panahon na iginugol ni Hezekiah saan? Isama na rito yung kanyang pagmamayabang at isama na rito yung kanyang pagiging materialistiko. Anong nangyari? Nakalimutan niyang turuan si Manase ng salita ng Ama. Bakit? Bakit ko sinabing nakalimutan turuan ni Hezekiah si Manase sa mga mabubuti niyang gawa? Ito yung kwento, verse 2. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ni Amang Yahweh ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ni Amang Yahweh sa harap ng mga anak ni Israel, sapagkat kanilang itinayo uli ang mataas na dako na iginiba ni Hezekiah na kanyang ama, at siya nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga Baal at gumawa ng mga asera at sumamba sa lahat ng mga natatanaw sa langit at naglingkod sa mga imahe. Naturuan ba ni Hezekiah si Manase? No. Dahil yung mga imahe na itinumba at mga sinunog ni Hezekiah nung panahon niya, dahil alam niya ito ay napakalaking kasalanan sa bayang Israel, itinayo uli ni Manase. Meaning, hindi niya naturuan at age of 12. Ano alam ng age of 12? Kung marunong sana yung kanyang ama na nagturo sa kanya ng kagandahang asal at age of 12, matututo sana siya ng maayos. Pero hindi. Dahil ayon sa kwento, si Manase ang pinakamasamang namuhay na hari sa bayan ng Yehuda. At siya'y namuhay at pinakamatagal na naghari for 55 years. Sa lahat ng mga haring naghari,
pinakamasama si Manase. At the end of the day, may puntong nag-repent din siya. Yes, nag-repent siya. Pero yung punto na ang lahat ng kahirapang naranasan ng Yehuda, hindi pa naranasan ng bayang Israel maliban ng panahon ni Manase. Now, ito yung sinasabi natin kanina. Sometimes we don't know what we ask for. Hiniling ni Hezekiah na mabuhay pa siya. And then sa kanyang kahilingan, ipinanganak niya yung maghahari sa Israel na pinakamasamang naghari. Nagsisi si Manase sa huling bahagi ng buhay niya, pero yung 50 plus years na pinaging hari niya, kahirapan, ano po, ang naranasan ng bayang Israel. Kahirapan, after kahirapan, after kahirapan. Marami pong pinatay si Manase sa kanyang bayan. Maraming mga kasamaan ang ginawa ni Manase. Now, itatanong natin sa ating sarili, is it worth yung 15 years na buhay ni Hezekiah doon sa 50 plus years na ginawang kahirap at kasalanan ni Manase na ipinagkasala niya ang bayang Israel? Sometimes we don't know what we ask for. At yung ating responsibilidad sa ating mga anak na turuan sila, sometimes nakakalimutan natin bakit sa ating busy na panahon sa ibang mga bagay. Nung panahon ni Hezekiah, andun yung punto na siya'y nagyabang, and then nagbalik loob, and then naging materialistiko siya dahil yumaman siya ng yumaman. Na kung masasabi, dahil ganitong nangyari, masasabi ko na nakalimutan niya yung kanyang obligasyon sa kanyang anak na si Manase. Naturuan siya sa salita ng Ama. Now, anong paghahandang ginagawa natin para sa ating sarili at para sa ating mga anak at para sa ating mga apo? Now, sabi niya dito sa Mateo chapter 6, huwag sana natin mag-aya si Hezekiah. Huwag sana natin mag-aya si Lot na nag-ipon pero wala namang nailabas na naipunda. Mateo 6 verse 19. Ito ang sabi dito sa Mateo 6:19. Huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang gamo-gamo at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang mga gamo-gamo, kahit ang kalawang, at do'y hindi mahuhukay at hindi mananakaw ng mga magnanakaw. Anong sabi ng ating rabay? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Anything na pinupundar natin dito sa lupa, anything na inihahanda natin dito sa lupa, one way or the other, mawawala. Now, hindi sinasabi ng rabay na huwag kayong dito magpakugumo. Ang sinasabi ng rabay huwag lamang ito ang isipin ninyo dahil kailangan naman natin ng tirahan. Bakit hindi? Kailangan naman natin ng mga kain. Yes, bakit hindi? Kailangan naman natin ng damit. Yes, bakit hindi? Pero ang sinasabi ng rabay dito na huwag kayong magtipon ng kayamanan yung ipapanguna natin ang kayamanan at lahat ng mga bagay na may ipon natin at may hahanda. At makakalimutan natin yung aral ng Ama at ang pag-aaral natin sa ating mga anak. Maalala natin yung aral doon sa Deuteronomy. Sabi niya, aralan natin ang ating mga anak kapag tayo ay magigising sa umaga, pag tayo ay naglalakad, pag tayo matutulog, upang ito'y hindi nila makalimutan. Sabi pa sa Proverbio 22 verse 6, aralan natin ang ating mga bata habang sila'y maliliit pa, upang maski sila'y tumanda na, hindi nila ito makakalimutan. Ginawa ba ito ni Hezekiah kay Manase for 12, sa kanyang edad na 12 years old? No. Probably sabi nga Dr. Kung totoo yung sinasabi ni Haring Solomon, yung 12 years old, walang maiisip na masamang 12 years old kung naturuan siya ng maayos na aral. No po? Dahil hindi nakita ni Manase
ang kabutihan ng kanyang ama. Hindi niya nakita. Lately lang sa kanyang buhay nung malapit na siyang mamatay. Naku, lately lang. So makikita natin kung ano yung ating inihahanda sa ating mga sarili, sa ating mga anak, naku, sa ating mga apo. Alam natin at the end of the day, naku, ipipikit din natin ang ating mga mata. Ano kayang maaalala sa atin? Verse 21, sabi niya, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Yun ang nakakatakot. Maaaring nangyari ito kay Hezekiah. Bakit? Kung nasaan yung kanyang kayamanan, andun yung kanyang puso. Ano po? We pray na hindi natin magaya ang kwento ni Hezekiah. Yung natitirang buhay niya, we pray na ginugol niya na pinagpatuloy yung kanyang dating ginagawa. Nalingkod at tapat na hari. At I pray, kung naging ganun siguro, hindi lumabas na ganun si Hezekiah, ay si Manasseh. I pray hindi lumabas na ganun sana si Manasseh. Sumunod na kwento, Daniel. Now, maalala si Daniel sa kwento niya, doon sa writings on the wall. Yeah, kaya maalala si Daniel. Ang sulat doon sa wall ay tungkol sa paghahari ng Babylonian Empire na kukunin ng Medo-Persian Empire. Chapter 5 of Daniel. Now, habang si Haring Belshazzar, ito yung apo na ni Nebuchadnezzar. Ito yung huling hari bago dumating ang Medo-Persian Empire. Ano po? Sa paghahari ni Belshazzar, habang siya po ay nagkakaroon ng tiging o selebrasyon sa kanyang kaharian, ano po? Sila po ay nagdiriwang. At ipinakuha niya yung mga banal na gamit ng templo na kinuha ng kanyang lolo, na ayon sa kwento, ama ang tawag dahil lolo. Pag lolo o ama, pareho lang ang tawag sa Biblia, ama. At ipinakuha yung mga kinuhang kasangkapan sa templo ng kanyang amang si Nebuchadnezzar. At ayon sa kwento, nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagdiriwang, ginagamit sa kalaswaan yung mga gamit ng ama mula doon sa templo na kinuha ng kanyang amang si Nebuchadnezzar. Lumabas yung kamay doon sa wall at sumulat ng many tekel parsim. Now, dahil dito, nagulumihanan yung hari at natakot. At walang makapagpaliwanag sa kanyang mga astrologo, mga mahiko, kung anong ibig sabihin ng kasulat ng many tekel parsim. Pero, ipinaunawa sa kanya ng kanyang lola, which is Reyna, panahon niya Reyna pero lola na niya, na mayroong panahon ng kanyang amang si Abraham, kanyang amang si Nebuchadnezzar, na mayroong isang Hudyo na nag-interpret ng panaginip ng kanyang ama. At ito si Daniel. Kahit ipinatawag si Daniel, at ito yung talasasan ni Daniel at ni Belshazzar. Ano po? Daniel chapter 5 verse 19. Ito ang sabi ni Daniel. Daniel chapter 5. Ano po? Verse 18. O ikaw na hari, ang kataas-taasang Elohim ang magbigay kay Nebuchadnezzar na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kaluwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, nanginig at takot at nanginig at natakot sa harap niya ang lahat ng mga bayan at bansa at wika. Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay at ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay. At ang ibiging itaas ay kanyang itinataas at ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas, na pinakwento ni Daniel ang kwento ng kanyang amang si Nebuchadnezzar.
At ang kanyang espiritu ay nagmatigas na siya gumawang may kapalaluan, siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. At siya'y pinalayas sa mga anak ng mga tao at ang kanyang puso ay naging gaya sa mga hayop at ang kanyang tahanan ay napasama sa may ilat ng mga asno. Siya'y pinakain ng damo sa kanyang may ilat ng mga siya'y pinakain ng damo gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng habog ng langit. Hanggang sa kanyang naalaman na ang kataas-taasang Elohim ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at iniluluktok niya roon ang sinumang kanyang ibigin. Ito yung kwento ni Nebukadnezar sa huling bahagi ng buhay niya sa chapter 4 na siya nagmataas kay Amang Yahweh at siya ibinagsak ni Amang Yahweh at siya pinakain sa ilang for 7 years at siya nagbalik loob kay Amang Yahweh at doon ibinalik ang kanyang paghahari. Ito yung kinukwento ni Daniel. Opo. And then sabi niya dito, at ikaw na anak, Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso, bagamat iyong nalalaman ang lahat ng ito. Alam mo ito, Haring Belsasar. Alam mo ang kwento ng iyong ama, na siya nagpakataas din katulad mo, pero siya nagpakumbabang loob. Pero bagamat alam mo ito, sabi ni Daniel, nagpakataas ka pa rin. Ikaw ay nagpakataas laban sa Elohim ng langit at kanilang dinalang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo at ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, ang iyong mga babae at siinom ng alak sa mga yaon at iyong pinuri ang mga imahe na pilak at ginto at tanso at bakal kahit bato na hindi nakakakita ni hindi nakakarinig o nakakaalaman, ngunit ang Elohim na may tangan ng iyong hininga ay kinaruruunan ng lahat ng iyong lakad at hindi mo siya niluwalhati. Alam mo ito. And worse, sabi niya, nagmalaki ka sa Elohim ng langit, sabi at pinagkukuha mo mga banal niyang bagay, bakat alam mo na ito'y kalapastangan sa kanyang pangalan at kaluwalhatian, pero hindi mo siya binigyan ng puri. Kaya dumating sa iyo ang sulat na ito, sabi niya, kaya ang kamay ay sinugo mula sa harap mo at ang sulat ay nalagda. Mini tikel luparsin, sabi niya. Nung sabi niya, sabi niya, binilang ng Elohim ang kaharian mo at niwakasan. Tikel, sabi niya, tinimbang ka, ngunit ikaw ay kulang. Yun sabi niya, Peres, ang kaharian mo ay ibibigay sa Persia. Kailan nangyari? That night. Nilusog ng Medo-Persian Empire ang Babylonia at pinatay si Haring Belsasar at inagaw nila ang kaharian that night. So makikita po natin ang kwento. Ano po? Sabi ni Daniel, alam mo ang kwento ng iyong ama. Alam mo, pero ito hindi mo ginawa. Now, anong pagkahalin tulad sa atin sa ating panahon? Alam natin ang kwento ng mga nauna sa atin. Kwento ni Lot. Kwento ni Hezekiah. Ano po? Now, ang tanong, tutularan ba natin yung mga kwento na narinig natin? Anong klaseng paghahanda ang gagawin natin sa ating buhay na ito? Siya na hindi naghanda, saan kaya siya puputulin? Ano po? Sabi dito sa Marcos chapter 1 verse 2. Alam niyo nung panahon ng ating rabay, habang hinihintay yung panahon na sa mga kasaba, may ipinadala siya ang Yahweh na kanyang lingkod. Marcos chapter 1 verse 2. Ayon sa pagkakasulat sa mga propeta, sabi niya, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka na maghahanda ng iyong daan. Ang inyong mga pastor ay pinili ng Ama na mangaral sa bawat isa. Kaya kami ay nangangaral ng aral ng ating rabay para sana tayo ay matuto at ibuhay natin ang mga aral na narinig natin. Pero ang tanong, may nabago na ba sa atin? Sa lahat ng mga narinig nating aral, may nabago na ba? O patuloy pa rin tayo sa ating mga gawa? Yung paghahanda nating ating ginagawa, ipinaghahanda lang ba natin sa buhay na ito? O kasama ang buhay na walang hanggan na mamanahin natin balang araw? Ano po?
Roma chapter 13 verse 11. Roma 13:11. 13:11 sabi niya, Roma 13:11. Yamang nakikilala natin ang panahon na ngayon kapanahunan ng magising tayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisisampalataya noong una. Sa atin na matagal na sa pananampalataya at sa mga aral na narinig na natin, ang dami na nating aral. Mas nadadagdagan ba ang pananampalataya natin ngayon o mas nababawasan? Mas nagiging marugdog ba tayo sa paggawa ng salita ng Ama o tayo ay mas nagiging lamig sa pananampalataya? Kailan natin huling binisita ang ating mga asemblya at nagdiwang ng kanyang pista? Kailan tayo gumawa ng mga gawa ng Ama? O tayo ay busy sa gawa natin sa sanlibutan at ang iniisip lang natin ay paghanda ang ating mga sarili sa buhay na ito at hindi yung darating na buhay na walang hanggan? Busy ba tayo sa ating mga gawain at nakakalimutan na natin yung mga salita ng Ama? At wala tayong panahon na aralan ng ating mga anak. Bakit? Aalis tayo ng umaga, darating tayo ng gabi, tulog na sila. Araw ng Sabado, wala din tayong pahinga. Bakit? Tayo pa rin ang naghahanap buhay. Anong may tuturo natin sa ating mga anak? Anong may tuturo natin sa ating mga apo? Kung tayo po ay walang panahon sa pag-aaral sa salita ng Ama. Verse 12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Parang ng panahon din. Panahon din ni Lot. Natalikuran ninyong yung mga gawa, sabi niya Mang Yahweh, kung hindi kayo lilipulin ko. Panahon ni Noah, ganun din, talikuran ninyong yung mga gawa. Naku. Naon tanong, ulitin ko ulit. Siya na hindi naghanda, may natuturan kaya siya. Magsilakad tayong mainihin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Rabbi Yeshua Misaya at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ito ay mga gawa ng sanlibutan. Mga taliwas sa salita ng Ama na ito'y huwag natin gawin. We pray na ito'y hindi natin ginagawa. Ano po? We pray na hindi natin ito ginagawa. Dahil sayang ang mga aral na naririnig natin. Ano po? Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 15. Efeso 5:15, sabi niya, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Mag-ingat kayo sa inyong buhay, sabi ng Apostol Saulo. Mag-ingat kayo sa inyong mga lakad. Paano tayo nabubuhay araw-araw? Pagkagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi. Paano natin ginugugol ang ating mga araw sa buhay na ito? Ano ang ginagawa nating paghahanda? Huwag kayong maging mangmang, meaning huwag kayong gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh. Yun ang sinasabi niyang magiging mangmang. Alam natin na ang mangmang ay hindi yung walang pinag-aralan, ang mangmang ay yung walang alam sa salita ni Amang Yahweh. Walang pamunawa. Maaring may alam ka, pero hindi mo nauunawa dahil hindi mo ito binubuhay. Mangmang pa rin ang tawag sa iyo ng Biblia. Huwag tayong mamuhay ng mangmang, sabi niya, kung tayo ay maging katulad ng mga marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon, redeem the time. Habang may panahon pa. The reason being bakit pa tayo buhay ay para i-redeem natin ang mga panahon na nawala sa ating buhay. Kung dati-rati, ano po, hindi ka nagiging mainit sa pagsamba, gawin mong maging mainit sa pagsamba dahil hindi mo alam kung kailan natin ipipikit ang ating mga mata. Paglabas natin sa bahay natin, hindi natin alam kung tayo babalik pa.
Ang tanong, nakapaghanda ba tayo? Na huwag yung sabihin na hindi tayo mamamatay at saka na tayo maghahanda. Mga kapatid ko, alalahanin niyo ang kwento. Hindi ipinangako kahit kanino ang bukas. Hindi pinangako kahit kanino ang bukas. Ha? Parang si Uncle BJ po namin dito. Malakas pa po siya ng Sabado. Ha? Sabi pa nga niya sa akin, kakausapin daw niya ako para ayusin yung kanyang financial stability. Malakas po siya. Kumakanta pa po siya, nagsasayaw pa po siya. Talagang very con po siya, very energetic pa po siya ng Sabado. Ano po nangyari? Linggo ng gabi, natake po siya sa puso. Na-stroke. Darling, na-stroke. Linggo, Sabado ng gabi. Ha? Na-stroke po siya one night. Hanggang ngayon, nasa ICU pa rin. Sino magsasabi? Ano po? Walang makapagsasabi ng buhay natin. Redeem the time, sabi ni Saulo. Samantalahin ninyo ang panahon. Bakit? Sapagkat ang mga araw ay masama. Dahil hindi natin alam kung sa mga susunod na araw makakagawa pa tayo sa salita ng Ama. Nobody knows. Kung naratay na tayo sa banig, that's it. Magagawa pa ba natin ng mga saba? Magagawa pa ba natin gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Magagawa pa ba natin ipagdiwang ng mga araw ni Amang Yahweh? Hindi na. That will be it. Ano po? Redeem the time. Kaya huwag kayong maging mga mangmang. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban niya. Unawain daw natin kung anong kalooban. Ito yung kalooban ng Ama. Ihanda natin ang ating mga sarili, hindi lang sa buhay na ito, kundi masigit ang buhay na darating. Turuan natin ang ating mga anak. Turuan natin ang ating mga apo. Mag-iwan tayo ng magandang halimbawa sa kanila. Huwag natin dayahin si Hezekiah. Huwag tayo maging busy sa mga bagay na hindi naman dapat. Ano po? Tandaan natin sinasabi doon sa Mateo. Huwag tayong mag-impok ng mga bagay na mawawala at the end of the day. Kundi mag-impok tayo ng mga bagay na mananatili. Ito yung gawa ng sasalita ng Ama. Ano po? Huling talata ko na po, dito sa Mateo 24. Huling kwento ng Rabbi, Mateo 24, verse 44. Mateo 24, verse, simulan ko dito sa verse 44. Kaya nga sabi niya, kayo'y magsihanda naman. Sapagkat paririto ang anak ng tao, meaning ang Rabbi, sa oras na hindi ninyo inaasahan. Magsihanda kayo, sabi ng ating Rabbi. Magsihanda kayo. Prepare, sabi niya. Be ready. Now, ang tanong ng Rabbi, siya na hindi naghanda, saan siya pupulutin kaya? Sino nga baga ang alinmang tapat at matalino na pinagkakatiwala ng kanyang amo sa kanyang sangbahayan upang siya ibigyan ng pagkain sa kapanahunan? Kinig kayo sa huling kwento ng Rabbi. Mapalad yaong alipin na kung dumating ang kanyang amo ay maratnang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Mapalad na yung alipin na yun na mararatnan ng kanyang amo na gumagawa doon sa mga bagay na ipinapagawa ng kanyang amo. Mapalad ang alipin niya yun. No, kaya tayo kaya yun na inihahanda natin ang ating mga gawa sa pagdating ng ating amo? We pray, we are. Ano po? Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa Kanya ay ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Kapag nangyari daw ito, ipagkakatiwala daw ng amo natin ang lahat ng Kanyang pag-aari. Meaning, ang Kanyang kaharian sa langit. Sana nga. Ano po? Hallelujah. Sana nga. Datapwat kung ang masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking amo. Kung sasabihin daw natin, matagal pa ang buhay ko dito. Marami pa akong panahon. Malakas pa ako. Uubusin ko muna ang aking buhay sa paghahanap buhay para sa aking sarili, para sa aking mga anak. Para mapag-aral ko pa sila sa kolehiyo, para makapagpatayo pa ako ng aking mansyon. Mabili ko pa yung mga gusto kong gawin. Di bali, pag-retire ko, saka ko gagawin yung aking pag-aaral sa salita ng Ama. Huwag pag hindi dumating yung retirement mo, nauna kang nag-retire bago sa retirement mo. Anong pag-ahandang ginawa natin? Alam nyo,
tayo ay hindi napapagod sa paggawa. Tama po yun. Pero kailan natin sasabihin sa ating mga sarili na ginugol na natin yung mga buhay na yaon sa ating mga anak, sa ating mga sarili. Ngayon naman, gugulin naman natin yung ating panahon 24/7 sa salita ng Ama. Alam nyo, nung retire na si Pastor Isaac at nangangaral na lang, ako ay nasasaktan every time na siya nangangasaba na sinasabi na masyado kayong busy, sabi niya sa inyong mga buhay na ito, masyado kayong busy sa mga buhay na nabubuhay kayo, sabi niya, gumigising kayo ng napakaaga and then kayo nakikipaghabulan sa traffic, sabi niya, darating kayo sa hapon, sabi niya, pagod na pagod kayo, sabi niya. Sabi niya, nagpapasalamat ako, sabi niya, dahil hindi ko na ginagawa yung mga yaon. Alam niyo, lagi kong sinasabi noon, kasi Pastor Isaac, malalaki na yung mga anak mo, hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na yun. I pray, sabi ko sa sarili ko na magawa ko rin yan balang araw. We pray, po? Nabigyan tayo ng Ama. Pero, huwag nating hintayin yung retirement natin para gawin yung mga bagay na yun. Pwede nating gawin ngayon kung gusto natin. Magbigay tayo ng panahon sa aral ng salita ng Ama. Magbigay tayo ng panahon sa ating mga anak. Magbigay tayo ng panahon sa mga gawain ng Ama. There will always be a time para sa salita ng Ama. Huwag niyong sabihin na wala kayong panahon. Ano po? Sabi niya rito, datapwat kung ang masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking amo, at magsisimulang gugguin ng kanyang mga kapwa alipin, at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasing. Dito niya gagawin yung mga pinapagawa ng kanyang amo. Parang sa atin. Sabihin natin sa ating sarili, di bali malakas pa ako, saka ko na gagawin yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Saka ko na ipangingili ng araw ng pagsamba. Saka ko na ipagdiriwang ang kanyang pista. Saka na. The end of the day, baka wala tayong panahon. Darating ang kanyang amo ng alipin yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. What if, sa paghahanap buhay natin, sasabihin ng Ama, that's for you. Ito na yung araw mo. At kinuha ka na ng Ama. Anong ating sasabihin sa araw ng paghuhukom? Nasabihin natin, kasi hindi mo ko binigyan ng pagkakataon. Wala makapagsasabi, ano po? Anong sabi ng ating rabay? Sa alipin na hindi naghanda, sabi niya, siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Saan ang bahagi niya? Sa dagat-dagatang apoy. Huwag naman sana. Huwag naman po sana. Siya na hindi naghanda nung panahon ni Lot, siya po ay nasama doon sa apoy ng Sodoma at Gomora. Nung panahon ni Noah, saan nasama yung mga hindi naghanda? Nasama sila doon sa bahay. Nung panahon ni Hezekiah, siya na hindi naghanda. Paano napunta yung kanyang anak? Napariwara yung kanyang anak at nagdulot ng kasamaan sa buong bayan ng Israel for more than 50 years. Kay Belshazzar na hindi naghanda, pinapatay siya ng Ama that night. Dahil bagang alam niya ang kwento, hindi niya inihanda ang kanyang sarili at natuto sa salita ng Ama. Sa atin na nakarinig ng aral, wala tayong excuse. Opo, hindi sinasabi ng rabbi na huwag natin pagandahan ang buhay na ito materialistically. Pero ang sinasabi ng rabbi, huwag lamang ito. Bakit ang sabi niya? Dahil kung nasaan ang ating kayamanan, anduduin din ang ating puso. Ilagay natin ang ating puso sa salita ng Ama. And then, susunod, ulitin natin yung sinasabi ng Mateo chapter 6 verse 33. Hanapin muna natin ng higit sa lahat ang salita, ang katwiran at ang kaharian ng Ama. At ang mga bagay na ating ipinaghahanda para sa ating sarili, para sa ating mga anak at para sa ating mga apo, ay idadagdag na lang sa atin. We pray mga kapatid ko na mayroon po tayong natutunang aral at sana tayo po ay maging handa. Kung kailan man darating ang araw para sa atin, hindi po natin alam. Pero ang kagandahan po nito, tayo po ay handa. Oras, tayo po ay handa sa anumang ipapagawa sa atin ng ating kabay.
Salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa araw na binigay niya sa atin. Salamat po at magandang gabi. Hallelujah. Hallelujah.